Ko na sila hiyahang, ilalagay ko na lang sila isang pwesto dito sa baba na nakatungtong sila. So hindi ko sila hang kasi massive yan eh. So ngayon hindi nyo pa siya makikitang malabong na malabong. So pag lumabong talaga, napaka-massive niyan, napaka-laking area nung sasakupin niya. Good day guys! For today's video, quick update lang. So inayos ko sila ng medyo okay ngayon, di tulad dati, pero ganun pa din sila. Nandun pa rin sa area na mataas. Dito sila ng puno ng mangga. Pero tis-tis muna, wala pa naman naayos dito sa harap namin. So kailangan muna dyan sila. So ito, katatapos lang nito si Curly Morning Glory. Pero tignan mo yung mga ugat niya, ayan, lalabasan na. Lalabasan, so okay sila. Yan sila, kasama ng ibang orchids ko. Yung mga grammatophyllum ko, ayun o, ang sisigla nila. So yan sila. Medyo happy sila sa area nila kahit medyo hindi ko pa gusto yung area na lugar nila ngayon na pinagpwestuhan, pero taste lang muna. Sabi ko nga, temporary lang sila dyan. Tapos yung iba yan o, ito bilad na bilad sa araw to eh, kaya ganyan yung itsura nila. Yun, may bulaklak yung aking mukara. Ayun, kaya naninilaw yung mga aking mga katleya. So nabibilad si Alaro. So okay lang yun. Tinignan ko naman yung iba nila, yung pinaka puno naman niya, marami ng mga lead na lumalabas na nagpapanibago siya, nagpapalit na siya. Tapos ito yung mga tree ko nga, yan, arawan sila. Makita niyo may mga black dots yan. Ay hindi kasi niya na blister yan sa dahon. Sobrang init nitong mga nakaraang araw. Summer ngayon, napakainit nga. So ganyan talaga sila. Pero okay naman sila. Ito paano, chinek ko naman yung median nila, okay naman. Pati mga ugat, okay naman sila. Ngayon ito, aking dude. Yan, naglabas na siya ng yan, mga spike. Yan, meron siya mga spike. Yan o. Yan, soon, magbubloom na yan. Bubuka na yan. Yan sila. Dito ako sa taas, nakatungtong pa rin ako. Siyempre. Kasi nga, ayan, nagdidilaw siya. Pero okay naman yan. Check ko naman, okay naman. Kasi mga old leaves nila yan. So, hinayaan ko ng malagas ng normal na hindi ko nakinat. Para hindi na rin may stress. Siyempre, kakat mo sila. Kasi mukara, ayun. Bali 2 spike yan. Yes, maliit sa ilalim. Ayan. Maliit sa ilalim siya. Tapos ito yung aking mga ang ingay ng manok. Tapos ito aking mga grammatophyllum. Yan, happy sila. Yan, okay sila dyan. Ayan o, ang beberde nila talaga. So, yung nga, ito, Madrid di kakao to. Pero, siyempre, kadalasan nagdidilig ako, nababasa sila lagi. Lumalambot din sila. So pag yan nasira, napapalit ako na rin sila ng mas malaking pot. So hindi ko na sila hiyahang, ilalagay ko na lang sila isang pwesto dito sa baba na nakatungtong sila. So hindi ko na sila hang kasi massive yan eh. So ngayon hindi nyo pa siya makikitang malabong na malabong. So pag lumabong talaga, napaka-massive niyan, napaka-laking area nung sasakupin niya pag sinabit ko pa. So isasama ko na lang siya dito sa aking mga bird nest fern tsaka sa aking mga anthurium. Pero pa ako dito, yung aking daisy, mulaklak siya. Yan sila. Tapos ito, papakita ko sa inyo ito, i-propagate ko na to, ililipat ko na siya. So inantay ko lang magkaroon ng maraming ugat na lumitaw. So ililipat ko rin sila soon. So ngayon na yan ko muna lumabas ang kanilang mga ugat, yung aking mga Siriliana. Yan, sa aking mga pulse. So ito pa yung aking, ito nung nilipat ko sa fern slab, yan okay sila, nagdahon na. Sobrang na-stress to kasi nga talagang sabi ko nga sa inyo, location is the key para gumandang yung mga orchids. Pero sa akin, no choice ako, hindi pa naayos ang aking harap, hindi pa na malalagyan ng mga bakal para sa aking mga greenhouse. So dito na-stress siya, natin mo sila. Pero yan, okay naman sila, marami naman siya. Yan, na-stress yan eh, sobra. Ayan, yan sila. So yan,
So soon papakita ko sa inyo paano kung i-propagate to, ilipat sila. Pero think twice pa rin ako dito kung sa Madrid ako sa lalagyan, kasi nga kahit gaano katigas ang kahoy, nabubulok at nabubulok sila. Ito, meron no example dito, wait, pakita ko sa inyo. Ito ang aking ano man tawag dito, Sanderiana. Ito, kung titingnan mo siya, ayan o, nabubulok siya. Katagalan nababasa. Madre de Cahoya, matibay, matigas. Pero, ayan, ito pa isa. Ayan o. Naglalagas siya, so hindi ko siya gusto rin talaga. Pero, may gagawin ako dito. Meron akong ginawa kahapon ng, ito kasi pinropagate ko na to. Hindi ko rin napakita sa inyo kasi napaka-busy ko nito talaga. Ito, pag nilipat ko ito, papakita ko sa inyo paano ko siya ililipat. May ginawa ko dito na isang lalagyan ng aking mga sanggumay. So charcoal lang siya, tapos ano, wait lang, papakita ko sa inyo. Doon ko siya nilagay kasi kahoy, hindi ko na gusto, nagkatagalan talaga nabubulok siya. Pero na lang ko talaga sa buhay na puno nyo yung silalagay tulad dito, yan. Yan, hindi siya mabubulok. Pero kung talagang tulad ng ganito, mga cut-cut na mga kahoy, mabubulok talaga siya. Meron akong ginawa dito na nilagyan ko ng apilong. Wait, pakita ko sa inyo. So, eto siya. Chicken mesh lang to sa manok na hindi nagagamit. Inikot ko lang siya. Tapos meron siya mga charcoal sa loob. Yan, talaga yan, hindi nabubulok yan. Tapos yan, nilagyan ko ng coconut husk na dinikdik ko para lumambot. Tapos on the top, pinatong ko lang yung mga filum dyan. Hindi ko siya binaon, pinatong ko lang talaga siya para tuluyang makahinga yung mga ugat niya. Kasi pagka binaon mo yan sa, or inipit mo sa coconut husk, matagal siyang mag-ugat. So ayan siya, nangyari ganyan lang siya, pinatong ko lang siya, inikot-ikot ko lang. Tapos ang pinantali ko, nylon, para tumatagal siya. Ayoko ng tansi kasi tansi masyado nasasakal. Pero to, nylon lang siya. Ayan, pag kumapit na yung mga ugat niya dyan, susuot na siya dun sa likod, sa mismong charcoal, sa uling. So wala na akong intindi na mabubulok siya or ano. Ayan, papakita ko na sa inyo paano kung ginawa to. Tapos ganito rin gagawin ko doon sa iba kong sanggumay or aking sarilyana na mga palis, para hindi talaga sila mabulok. So ganyan lang siya. Tapos ito yung Cattleya. Ayan siya, nasa ano lang talaga siya, nasa fern chips. Yan lang siya. Yan, lumaki na siya. Dati hindi lang yan. Kaya verde siya kasi hindi siya naarawan masyado. Kasi ayoko muna siyang ilagay sa arawan kasi maliit pa siya, baka ma-burn yung mga dahon, magkaroon ng sunburn. So hindi ko gusto yan. So yun lang guys para sa video na to. Huwag nyo rin kalimutan mag-subscribe, like and share and comments. Sagutin ko kayo pag may question kayo. Comments down below para malaman ko. So yun lang. Maraming salamat. Bye!